Marunong ba kayo tumingin ng taong nagsisinungaling? Meron bang mga psychologist dito? Sige nga. Kumparahin natin si Tatay Digong nung nagsasabi at saka dito sa taong ito. Kilala nyo yan? Kilala nyo yan? Si Ngewem yan? Presidente natin yan, sinabi ni Inday Sara, walang alam. Walang kwentang panggulo. Meron bang mga psychologist dito? Ako madali lang naman mag-psycho ng isang tao. Yung sinungaling, sige, yung body language, tingnan nyo po ha. O, panoorin nyo po. President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Bitag ka dito, Nyor. Sa dulong, iwi. Sino ba yung nagsisinungaling? He is lying daw. He is lying, pero hindi mo maharap yung kamera ng mga media. He is lying, pero naghahanap ka ng toko. He is lying, pero yung body language mo, pag ganun-ganun ka. Anong sayaw mo? Direkta ka, tumingin ka sa mga mata ng mga media kung hindi ka nagsisinungaling. Kung may hugot yung sinasabi mo, he is lying. Sino bang he is lying? Kaya nga sabi ko nga sa inyo presidente siya ha. Kung mataas ang kumpiyansa niya na nagsinungaling si Tatay Digong, Tiger Lock, eye to eye. Huwag kang susuray-suray, animal gaagi GAA na yung sinasabi niya ha. Na hindi pwedeng blanco, hindi po talagang pwedeng blanco. Hindi po nagsisinungaling si Tatay Digong ha. Walang kasinungalingan ho na sinasabi si Tatay Digong doon. Nagkamali lang ho ng sagot si Ngagba. Nahuli lang sa bibig si Ngagba. Ito yung pinakamaganda dyan. Mapipilitan po talaga tong si Ngagba na maglabas ng yung GAA. Kasi, andyan naman ha, matalino talaga si Tatay Digong. Bulilyaso sila dito, bitag sila dito guys Para sa akin, bitag Diba hinanap ni Ungab, nasan yung GAA? Alam natin walang hawak si Ungab na GAA kasi hinahanap pa niya Diba meron siyang privilege speech na hinahanap. Puta, bitag to guys. Singiwim dito. Ang sagot niya ha, GAA. Pero yung isiniwalat po ni Kung Ungab bicameral report, ito yung twist dyan. Dahil magrereklamo naman sila Kung Ungab doon sa Supreme Court. Ang laban nila, depektibo yung bicameral report na pinirmahan. Na talagang magka-problema rin yung GAA. May problema. Kasi puro blanco. Mapipilitan maglabas itong Marcos admin ng GAA. Ngayon, pagkumparahin ng taong bayan at ni Kung Ungab, kampo ni Tatay Digong, kung magkano yung inilagay nila sa mga blanco na item doon sa bicameral report. Puta, kagaya nito ha. Mapipilitan sila maglabas ng GAA. Kagaya niyan guys, kagaya niyan. Mapipilitan sila maglabas ng GAA dito sa ayaw nila sa gusto. Kasi pag hindi nila ilabas yung GAA dyan, ang conclusion natin dito, itong itong nilabas ni Kung Ungab ay totoo, hindi kasinungalingan. Simple lang naman yan Paano po nila ito masusunog, maribat itong inilabas ni Tatay Digong na sasabihin nila fake news ito.
Ito. Talo ang Marcos admin dito kahit anong anggulo. Talo. Sa nakikita ko. Tingnan mo ha. Paglabas ho nila ng GAA, mapipilitan, hinahanap na po yan ng, ni Kung Ungab. Kunyari, magmayabang sila, gaya na Bersamin. Nandiyan naman sa website, may nag-comment dito, sabi ni Alan M, wala sa website. So ngayon, nasan yung hard copy? Kasi dapat hawak yan ng mga kongresista. Pag maglabas sila ng GAA, kasi, kunyari, sasabihin, sinungaling yan, si Duterte, fiki yan. Pag naglabas sila ng GAA, na gusto nilang ipalabas na nagsisinungaling, piki si Tatay Digong, talo pa rin sila. Kasi ito, may pirma man eh. Magkaroon tuloy ng comparison. Si Kung Ungab, kampo ni Tatay Digong, magkaroon ng comparison sa GAA at bicameral report. Kagaya nito, after the acronym ng National Irrigation sa NIA, no? Delete the amount in figure 74 billion to guys. 74 billion 570 million 743,000 and replace with. Pag maglabas sila ng GAA, dito makikita ng mga tao, ng taong bayan, kung magkano yung ni-replace na amount dyan sa NIA, National Irrigation Authority. Na ito, pirmado na ho ito ng mga senador, kongresista sa BICAM. Ito yung bicameral report. Hindi po GAA yung ipinapakita ni Kung Ungab. So pag nilabas nila yung GAA, patay, bitag. Malalaman ng sambay ng Pilipino. Kung magkano yung in-insert dyan, insertion tawag dyan. Magkano yung in-insert ni Ngagba dyan? Dyan sa National Irrigation Authority na nandoon na sa GAA na pinirmahan ni Ngagba. Ito pa isa. Philippine Coconut Authority, delete the amount in figures 889 million 85,000 and replace with. Magkano yung ni-replace? Kasi wala pa namang kopya si Kung Ungab na GAA. Kasi hindi pa po nila pinalabas. Kahit anong gagawin nila, puta talo sila dito guys. Magkakaroon kang comparison ng taong bayan. Ito pinalabas naman to sa mainstream media ngayon. Pag-usapan na. No? Nilabas. Nandyan na sa social media. Ito yung mga blanco. Sabi ni Peresibal, yan yung sinabi ni Amy Marcos na blanco, kaya di siya pumirma, di ba? Yan din siguro yung dahilan ni Bato, hindi siya pumirma. Bakit mga blanco? Ngayon, kung yung 74 billion, magiging 200 billion yan sa NIA, patay kayo dyan. May kulong kayo dito. Si Da Junior, dapat mapa-impeach dito, dapat mag-resign si Da Junior. Checkmate siya. Na-checkmate. Bitag nga. Na-trap sila dito, guys. Trap na trap ho ito. Pakinggan natin si Atty. Sal Panilo. Tingnan maganda yung komentaryo ni Atty. Sal dito. Alright. Number one, kasi yung mga media kanina, sabi ko, bigyan niyo muna ako ng, hindi ko pa narinig yung sinabi ni Presidente Duterte. Hindi ko rin narinig yung sinabi ni Kung Ungab. So, pinadala nila sa akin yung mismong video. So, pinapakinggan ko si Congressman Ungab. Ang sinasabi niya, doon sa bicameral report, hindi ko yung, yung General Appropriations Act. Tama ka, Atty. Sal! Bicameral report nga yung isiniwalat kasi wala silang kopyang GAA. Sagot ng mga timang GAA. He's lying. Tapos sabay nga, ito ho yung sinabi ko sa inyo, bitag sila dito. Tuloy, Atty. Sal. Merong mga unsigned portions. Madali sabi, bakit ganon? Yun ang tanong niya. Kung yun ang, sabi niya, hindi pa pwede, mali ito. Ang tanong ko, ganito. Teka muna, yung bang unsigned portions doon sa bicameral report, na-incorporate ba yun sa General Appropriations Act assigned by the President? Kasi,
kung totoo yung sinasabi niya, yun ang opinion lang ho ito ni Presidente Duterte, tama. Correct. Kasi nga, magiging irregular. Pero ang reaksyon ng Malacanang, fake news daw, si fake news si Presidente, mali siya. Mali ho kayo doon. Pakinggan niyo muna kasi bago kayo yan ang problema sa walang tagapagsalita ang Malacanang Dapat yan kasi meron kayong ina-appoint na tagapagsalita para pinag-aaralan niyo muna. O nagre-react kayo, yung UNCAB was accusing them of certain irregularities. Kaya sabi ko doon sa statement ko, you have to validate first kung totoo yung sinabi niya. And ano bang ebidensya? The best evidence is the document itself. So yung mass media, examine niyo yung committee report by CAM. Kung totoo yung sinasabi niya. At kung totoo naman yung sinasabi niya, examine the General Appropriations Act kung yung sinabi niya nandun din. So kung totoo yun, tama ang opinion ni Presidente Duterte. Makukulong kayo pag nagawa niya. Patay! Attorney Sal, kulong na natin lahat ng mga buhaya, Attorney Sal. Kita niya, makukulong kayo pag ginagawa ninyo yan. Patayin ang blanco. Blanco yung bicameral report, tapos napunta sa executive, tapos pinirmahan ng Pangulo. Paano to? Bakit nakalusot sa bicameral report? Pumirma yung mga senador. Tapos pagdating sa Pangulo, di man binalik sa BICAM Kasi kung hindi nila ito hindi ito sinang-ayunan ng Marcos ni Jr., dapat binalik sa BICAM. Kasi blanco Lumusot lang siya. Huli siya dito. Maglabas sila ng GA. Mapipilitan talaga maglabas ng GA. Ayan, ilabas yung mga timang para malaman namin kung magkano yung insertion ninyo. Trillions of trillions, billions of billions ng pira ng bayan. Ilabas nyo yung GA para malaman namin bakit nagkaganito. Blanco sa bicameral, pero ito yung amount na napunta sa GA. Gaano po kalaki yung kinukulimbat ninyo?